Kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng na nagpabaha sa ilang lugar, kausapin natin si Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, Sir Rafi, magandang umaga po at isang ulan pero ligtas na umaga po sa inyong lahat at sa lahat po nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yun na nga po. Gaano po kalawak yung apektado ng pagbahang dulot po ng bagyong Enteng dito po sa Metro Manila? Nako, halos yun pong buong Metro Manila. Kaya nga po tayo, Sir Rafi, kaya po tayo nagdeklara na po na walang pasok sa lahat ng pampublikong paaralan at opisina po ng gobyerno para po kasi ang safety po ng ating mga kababayan ang talagang paramount sa atin at iniiwan naman po natin sa mga private entities yung kanilang deklarasyon po para sa kanilang mga empleyado, sir. Sa ngayon po ba may mga naitala ng casualty dahil dito sa masamang panahon? Meron pa lang pong naiulat, sir, pero these are still for confirmation. Isa po yung naapektuhan or natabunan ng landslide kahapon sa Cebu at meron din po tayong isa sa Bicol, sir, na kinukumpirma po natin pareho. Other than that po, wala naman po tayo sa awa ng Diyos, sir, na i-report pa na casualty, sir. Bakit po Metro Manila lang yung may suspension o pinag-aaralan pa po ba yung ibang lugar? Hindi po. Meron na din pong mga suspensions outside Metro Manila, sir, and we leave that to our regional RTMC and the local government units. We are closely in touch po with the local government units ng iba't ibang region. Simula po kahapon dito po sa Region 7, Region 8, Region 5, Region 4A, Region 4B, dito po sa Metro Manila, Region 3 po, at yun pong dadaanan niya kanina po nung ini-interview yung Pag-asa dito po sa Northern Luzon, Regions 1 and 2, sir. Kumusta po yung evacuation effort sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyong Enteng? At meron po ba mga preemptive evacuation na ginawa? Kasi syempre pinakamahirap yung mag-evacuate kapag kasagsagan na ng malalakas na ulan at hangin. Opo, meron po. Kagaya dito po sa Region 5, at may inuulat po yun ng ating regional director kanina. Kausap ko po siya, si Director Yukot. Hindi ko pa lang po makuha yung eksaktong numbers, sir. Ipagpaumanhin ninyo dahil nagre-responde pa tayo. But as we speak again, in the next few days, siguro po mabibigay ko yung datos na yun, sir. Sa ngayon po, batay po sa initial assessment, maialin tulad ba ito sa bagyong Karina noong July 24? Hindi pa po tayo medyo, sabi nga po ng ating mga, I am no expert on this, sabi nga po ng Pag-asa, there are no two bagyo na magkapareho, two typhoons na magkapareho. Ito po kasing although kapareho po nila, they both enhance yung habagat. Kaya dalawa po ang ating binabantayan ngayon. Sa Eastern Seaboard natin ngayon, yung ating pong bagyo, si Tropical Storm Enteng na posible pa pong umabot sa Severe Tropical Storm, at typhoon category paglabas niya sa Philippine Area of Responsibility. At siyempre po, binabantayan din natin on the western side, sa Rafi, yung sa Zambales, Bataan. I'm from Zambales po, so talagang binabantayan po natin yung western side ng Luzon, kasama po yung western side ng southern Luzon, yung Mindoro provinces, at saka Batangas po, Cavite. Yun po yung mga, and of course yung Western Visayas po dahil sa epekto naman po ng habagat, sir. Ayun na nga po. At in any case, kahit ano po yung status siguro ng bagyo at ng habagat, mag-ingat at mag-monitor yung ating mga kababayan sa mga balita. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi. Mabuhay po kayo at magandang umaga po. Si OCD spokesperson Director Edgar Posadas. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.